Muna po tayo, we will begin with Miss Ana Cerezo from ABS-CBN. Hello! Hello, congratulations. First question ko lang kay Tata and kay Jack. Na-mention kanina kasi ni Direk sa interview, nung nabasa niyo raw yung script, natawa kayo, tapos naiyak daw kayo. So, can you just share, gaano ba ka-meaningful, o ano ba yung pakiramdam niyo sa pelikulang to? Thank you. Ikaw muna. So, hello po everyone. Yung sa naging movie po namin, yung on the set day na, yung pinaka-last day po kasi yung shooting, napil ko talaga na yung scene na yun, kami talaga yung naging eksena na yun, na namin talaga na, ay, ganito pala yung kaalamgam namin na lahat nakakaintindi o kahit ano man yung sabihin nila na gano'n. Ayun po. Ako naman. Opo. Ano ba yun? Umiyak ako? Ang grabe, kasi ang galing gumanap na ito. Alam mo yung ano, yung feeling na doon ako na, nahihiwagaan sa'yo, Kev. Alam mo yung, paano mo nasuot yung sapatos namin? Diba? Paano mo nasuot yung kalagayan ng nararamdaman namin? Paano mo nagawa yun, diba? Kaya, alam ko nakakaiyak, oo. Alam ko nakagulo ko, diba? Kasama ba yun? Nakulang ba? Talaga? So malaking bagay sa inyo may kwentong ganito? Oo naman, kasi mostly yung mga may kakain namin, walang gantong movie, no? Kaya malaking pasasalamat namin kay Derek, lalo na kay Gerald, kasi ang galing na gumanap. Oo, ganun lang po. First acting niyo ba, Tata, saka Jack? First acting project, no? First movie na mapapalabas sa malls. Oo, first movie po. Pero marami akong movie. Mm. Ang ano lang. Ang cool. Oo. As for ano na lang, for Je naman, ano naman masasabi mo na grabe ang puri sa'yo, or at least na nalagay mo sa sarili mo sa lugar nila. Kasi di ba nung una, parang there was some pushback or backlash na bago pa nila maintindihan kung ano ba tong kwento na to. Iba yung pakiramdam ngayon than babaeng walang pakiramdam. Kasi, pakiramdam. Kasi noong yung previous, yung kami ni Kim, ako lang yung role na may cleft palate or ngongo. So, tapos bago siya na kumbaga parang pinalabas natin siya sa panahon ngayon. So may may shock value siya dun sa mga taong hindi sanay. Pero ngayon kasi parang mas iba, mas personal yung dating, not for me but for the other casts. Kasi kasama ko sila sa paghubog ng storyang to. So, automatic nag-gauge ko kung ano yung environment at saka kung ano yung dapat kong bihisin na karakter. Alam ko rin naman, nagtitiwala rin naman ako dun sa istorya. Bago pa man ibigay sa akin yung script, alam ko na hindi naman to about putting them down. Talagang, hindi naman tayo gagawa ng ganung script, di ba? Gagawa naman, automatic, pag meron tayong proyekto, automatic, we want to redeem something from a certain culture. So, masaya kaming lahat kasi ngayon, particularly, nung pinalabas uli yung teaser namin, which is actually, yun yung catalyst nung una eh. Same reaction, pero ang mas masaya kami is, minahal na kasi nila yung character. So may pagmamahal na doon sa character. Iba na yung comments nila eh. So yun naman yung masaya doon. Thank you so much. Maraming salamat po, Miss Ana Cerezo. Thank you very much. Next po, we have Sir Jeff Fernando from Daily Tribune. Hello po. Magandang hapon. My question is for Je, isang question lang. Paano mo pinaghandaan to at paano ka naging maingat sa pag-portray dahil alam mo naman ngayong panahon pwedeng may ma-offend? Sa pag-portray po, hindi ako nag-iingat. Kasi kung ano yung hinihingi ng character, kailangan mo ibigay eh. Pag nag-iingat ka, actually mas nakaka-offend. Para rin dating sa akin eh. Kasi magiging half-baked ka eh.
yung puso ng karakter. Kasi it's not about yung accent or kung paano ako magsalita. It's about paano mo ipoportray. Kasi wala namang kaibahan talaga eh. Nagkataon lang na may cleft palate, di ba? Parang ganun. So, sa paghahanda naman, actually, napaghandaan na kasi nung previous na babae mo ng pakiramdam, nagawa ko na rin to with Direct Daryl. But before that, lumaki po ako sa Tondo. So, doon kasi, lahat magkakabarkada eh. O kung kung may kapansanan ka o wala, babae, lalaki, bakla, tomboy, walang special eh. Lahat kayo magkakabarkada eh. So, hindi mo, kung nag-aasaran man kayo sa kapansanan ng isa't isa, because that's how you address each other, na parang tanggap kita. Parang ganun. Siyempre, hindi ka naman makikipagburan sa hindi mo ka-close. Parang ganun. So, meaning to say po, may mga kaibigan na rin ako kagaya nila Tata. Parang ganun. Okay. Pinayagan ako isang tanong pa daw. For Direct Daryl, ano naging inspiration mo para gumawa ng ganitong pelikula? Well, honestly po, nung I told the reporters a while ago during the private Q&A, ito kasi yung highest dito naranasan ng Viva Max nung 2021 pa, nung hindi pa rated R yung mga lumalabas doon. Dito naranasan nung streaming platform na yun yung biglang 300k subscribers, most viewed. So, Viva told me to have a spin-off kasing aga ng 2021. Nung time na yon, Sir Jeff, ang gusto ko, umuo ako agad. Sabi ko, sige, gawin na natin. Kaso lang, sobrang daming projects ng Kim J. Nagkaroon din ako ng mga ibang projects, nagkaroon ako ng political movies. Tapos, inopen po nila sa akin ulit come 2024. Then I said to my bosses, sigurado, noong 2021, okay gawin yan, sabi ko. Pero ngayong 2024, okay pa ba yan with the wokeness, with the sensitivity of the audience? Pwede pa ba? And then, Boss Vic said, you can get away with it. Tsaka hindi ka naman gagawa ng walang morals sa dulo. So, doon ko po sinulat nung finally, parang bumabawi ako sa Viva because of previous kaganapan. Nung sinabi nila na gawin mo na yan, I told Boss Enzo, the grandson of Boss Vic, to sige, I'll write it. Tapos tignan nyo kung matatawa kayo, magugustuhan ninyo. Then sige, pagkapasok ko po, para mga 2 days after, shoot mo na. Something like that. So, honestly, the inspiration is just the trust of my mother's studio, the confidence of Gerald. I made Malupiton say yes to this movie. Of course, with Tata and Jack na talagang first-hand experience. Jobelin as one of my homegrown artists. And of course, sabi ko nga may isang eksena dito na kung hindi si Direk Gina yung kapartner ni Gerald, hindi kasi ako umiiyak sa editing Hindi ako tumatawa, din ako umiiyak sa editing, but this one is really crazy. Yung eksena ni Malupiton at saka ni Gerald, tas yung iyakan ng mag-ina, sobrang, I think the inspiration came hindi sa umpisa, but after making the movie, doon ako na-inspire lalo to actually be more industrious in making films, not politically. So, go back to my formula. Maybe that's it. That's the inspiration. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. Next up, we have Sir Romel Gonzalez from Showbiz Circle, Hataw, and Police File.